Isa pong magandang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong umagang pananambahan sa mga sandali na ito. Nais ko pong aniyahan ng bawat isa na tayo pong lahat ay magsitayo at simulan po natin ang ating gawain sa pamamagitan ng pagbabatian at pagkakamayan sa isa't isa. Pwede na po tayong magsiupo. Magandang umaga po sa bawat isa. Yan, isang kagalakan po na tayo muli ay sama-sama ngayong umaga bilang isang komunidad na sasamba sa ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Napakabilis po ng araw na lumipas at ngayon po ay buwan na ng Mayo. Last month ay tinalakay po natin yung ating tema na isang komunidad na nakatalaga sa katotohanan ng Diyos, tamang paniniwala, tamang gawain at tamang damdamin sa pag-aaral ng Iglesia. Yan, inihahanda tayo yung ating mga buhay na kung makaranas man tayo ng mga problema at suliranin, may katatagan tayo dahil may kaalaman tayo mula sa salita ng Diyos. At ngayong month nga ay tatalakayin naman natin ang persevering faith in the midst of hardship and trials. Yan, andun yung matyagang pananampalataya sa gitna ng pagsubok at paghihirap. Yan, sa ganitong mga gawain ng pagsamba, hindi po nawa maging hadlang yung naging kalagayan natin kung tayo ngayon nasa gitna ng pagsubok, mga problema sa buhay. Ay Lord, hindi muna ako sasamba. Ako ngayon ay walang gana. Ako po'y nasa gitna ng mga paghihirap ngayon. Saka na lang po pag nalampasan ko na to. Hindi po dapat ganon. Kundi, dapat higit tayong lumapit sa Panginoon at maranasan yung kanyang presensya, yung kanyang pagsama at patuloy na pagpapalakas sa atin. At tuwing ganitong panahon, araw ng pagsamba, naandun pa rin yung kagalakan natin. Sabi nga, ang problema, ang pagsubok, ito ay isang opportunity upang lalo tayong lumapit sa Diyos, magtiwala, manalig,
at patuloy na dakilain ang kanyang kapamahalaan sa buhay ng bawat isa. Yan kaya sa isang tunay na mananampalataya, sa bawat araw ng kanyang buhay, ang Diyos daw nga ang priority. At ngayong araw ng pagsamba, may kagalakan, maaga tayong babangon at dadako sa bahay-sambahan at sama-sama tayong magpupuri, luluwalhati ng ating Panginoon. Ngayong umaga, nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon sa kabutihan niya sa buhay ng ating mga kapatid na nagdaos ng kanilang mga kaarawan. Noong April 27, si Rubian Cayetano. Noong April 30, si Pastor Mervin Burgos, maging si Kuya Boy Picayo. At noong May 1, si Ate Gretchen Panerio. At noong May 3, ngayon, si Ate Bioli Magtibay, maging si Jana May Mabilangan. Ang tunay na napakabuti na po ng Panginoon. Kaya naman, happy birthday po sa ating mga kapatid. Atin pong ihanda ang ating mga sarili sa pagdulog sa ating Panginoon. Welcome po sa C4 Worship Service. Pananabik sa Diyos. O Diyos, Ikaw ang akin na laging kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw yung hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas, bayaan mong sanktuaryo sa lugar na dakong banal, Ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, Ikaw'y pag-uukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Sabay-sabay po nating bigkasin ang samba. Ready? Begin. Sa iyo, o kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad ng mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamangha-manghang gawa. Marubdob po naming hangad, kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa spirito at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri, ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na sa umagang ito, sa amin po mga buhay na iyong kaloob, kami patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri, dahil inilagay mo sa aming pong puso't isipan na sa araw na ito ng pagsamba, ay patuloy na italaga ang amin pong mga buhay upang ikay sambahin, luwalhatiin sa aming pong kalagitnaan. At batid mo, aming Panginoon, ang lahat ng mga pangyayaring sa nagdaan naming buhay sa loob ng isang linggo. Tunay na ang iyong mayamang biyaya ng pag-ingat, pagsama, pagkakaloob sa lahat ng iyong mga pangailangan ay tunay po naming naranasan. At sa araw po ng pagsamba, tulungan kami na tunay nga ng aming pong mga puso, ang aming pong isipan ay patuloy na nakatuon para sa isang layunin na ikay parangalan, luwalhatiin sa aming pong kalagitnaan. At sa mga pagkakataon na aming pong pagkakamali, sa aming mga pagkukulang, sa aming pagkakasala, nais po namin itong hingi ng tawad upang kami po'y maging karapat-dapat sa aming pong pagdulog sa iyo. Patuloy ka po mangusap sa amin sa pamagitan ng mensahe ng mga awitin at sa kapahayagan na yung salita na ipapahayag mamaya. Sa iyo namin binabalik po ang lahat ng ito
na may pagpupulit pa salamat sa makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Atin pong ituon ang atin pong mga sarili at puso sa Panginoon sa mga sandali na ito. Atin pong sambahin ang pangalan ng Panginoon. Si Jesus ang iyong masdan, mukha niya ang iyong tingnan. Nang yan ang mundo ay mapaparang sa taglay niyang kalwalhatian.
para po sa pampublikong pagbasa. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Panaghoy, chapter 3, verses 19 to 30. Simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. Gayon may nanumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. At mabuti sa isang tao na siya'y matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Kung siya'y palasapin ng kahirapan, matahimik siya magtiis at maghintay. Siya ay magpakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawalan ng pag-asa. Verse 30 po. Tanggapin ang lahat ng pananakit at paghamak na kanyang daranasin. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ngayon po ay dadako po tayo sa pagkakaloob. Sabay-sabay po nating bigkasin ng ako'y isang katiwala. Ako'y isang katiwala, ready, begin. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. Ang sanlibutan at sila nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Tayo po'y muling umawit habang nililikom po ang ating mga kaloob at handog sa Panginoon. Gusto ng puso ko, ang buhay ko'y sa'yo. Kaya't sa utos mo'y susunod ako. Tanging tinig mo kung papakinggan ko. Saan ka man pumaroon, doon ako.
Naanyahan po ang kapulungan na magsitayo at sabay-sabay po nating awitin ang awit ng pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa Panginoon, tunay po na higit sa ginto ang mga biyaya na natanggap na namin na nagmumula po sa inyo. Salamat po sa mga kaloob na ito na magagamit po namin sa pagkapatuloy ng gawain dito sa lupa. At dalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na hindi po nagkaroon ng pagkakataon na makibahagi sa gawain ito. Nawa po ay kayo po yung mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Muli po, ito po yung aming sama-samang panalangin sa tanging pangalan ng Anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng teksto ngayong umaga. Para sa pagbasa ng salita ng Panginoon, buksan po natin ang ating mga Biblia sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 1, mga talatang 3 hanggang 7. Subaybayan nyo na lamang po sa inyong sipi ng Biblia habang aking binabasa. Pasasalamat ni Pablo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinatanggap natin sa Kanya. Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung namimighati man kami, ito'y sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Verse 7. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaaliwan, kung paano kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Purihan Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Pwede po tayo umupo. Magandang magandang umaga po sa bawat isa. Dinig po ba ako? Malinaw po ako dyan sa likod. Nung isang araw pa po rin boses ko, hinahanap ko. Buti medyo okay na po ngayon. Papasalamat po sa Panginoon dahil siya po yung nagpapagaling. Sa taon pong ito, yung ating pong pagtalakay sa tema na kung saan ito po yung a community committed to God's truth, walking in humility in every godly pursuit. Yun po yung ating tinatalakay sa taon na ito sa ating iglesia. Bilang isa pong komunidad, meron tayong pattern na sinusundan. Ano po yun? Katotohanan. Wala po tayong ibang panuntunan sa buhay na ito, kundi ang salita ng Diyos. Hindi po tayo nag-iimbento ng ating mga opinyon, ng ating mga pananaw. Hindi yun ang ating sukatan sa buhay natin, lalo na po kung ito'y taliwas sa kanyang mga salita. Ang nasusunod ay ang salita ng Diyos. Hindi po natin ito binabaluktot, pinalalabnaw o pinabababaw. Inaalam natin ano ba talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan nito, tayo po ay may pagpapakumbabang
sumusunod dito. Kaya po napakahirap na hindi natin alam yung tamang aral. Kagaya po nung ating topic nung nakarambuan. Napakahalaga po na alam natin ang tamang aral. Kaya ito yung pinagsisikapan natin sa ating komunidad. Na alamin sa pamamagitan ng mga pag-aaral na isinasagawa. Marami po tayong avenue dito sa ating iglesia. Mga pag-aaral na isinasagawa upang malaman natin kung ano ba yung tamang aral. Ang tanong lang sa bawat isa sa atin, kaisa ka ba? Nakikipag-aralan ka ba? May desire ka ba talagang matuto sa salita ng Diyos? Kasi po sa panahon natin ngayon, marami kasing mga mananampalataya ngayon, even mga mananampalataya. Ang tawag ko po doon, mga promil kid. Hindi na kailangan ng mga pag-aaral na yan. Alam na daw nila iyon. Kau ba naman, degree holder? Or may magandang posisyon sa trabaho, o sa gobyerno, may sinabi, o kahit posisyon sa simbahan. Kaya kapag may bagong aral, sarado na ang isip. Ayaw nang makipag-aralan, hambog, at mataas ang tingin sa sarili. Nakakalungkot po ang mga ganun tao. Nawa, sa ating komunidad, hindi dumating tayo sa ganon, mga kapatid. Magkaroon tayo ng puso't isipan na patuloy na magnais na matuto at may kapakumbabaang sumusunod sa salita ng Diyos. Sabi po doon sa ating team verse, ano po? Ito po yon. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba, nagsisisi, sa may takot at sa utos ko'y sumusunod. Ito po yung team verse natin sa taong ito. Mahirap mga kapatid, yung nabubuhay tayo sa maling akala. Yung nag-aakala tayo na okay tayo, wala tayong problema. Nag-iisip tayo minsan, nasusunod naman natin ang Diyos sa ating mga buhay. Yun yung ating iniisip. Sa kabila na tayo ay may pag-anyo ng pagsunod, aktibo sa pagdalo sa mga gawain, may pawang pakikibahagi sa komunidad na ito. Mga kapatid, kung mali naman ang ating puso, lahat ng pagpapagal, sakripisyo ay mawawalan ito ng saysay. Magiging sayang lamang. Maliwanag ang sinasabi sa ating timber sa taong ito, ito yung kinalulugdan ko, o ito yung kinalulugdan ng Diyos, isang puso na nagpapakumbaba sa kanyang harapan, nagsisisi sa mga kasalanan, nanginginig sa kanyang mga salita at sumusunod dito. Hindi ito panlabas na bagay lamang, mga kapatid, kundi panloob na siyang tinitingnan ng ating Panginoon. Sige po, bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Panginoon, sa umagang ito, kami po'y dumudulog sa inyo sa pag-aaral ng inyong mga salita. Kami po ay inyong tulungan na patuloy na makaunawa. Nawa nga po, hindi lang po kami makaunawa, kundi naroon ang patuloy na pagtugon at pagbabago ng aming mga buhay. Isang pusong nagpapakumbaba sa inyong harapan, nagsisisi sa aming mga kasalanan, at may naisin talaga na kayo ay sundin. Tulungan niyo rin po ako bilang inyong tagapaglingkod sa umagang ito na may bahagi ko ng malinaw, masabi ko sa kawan ay pinagkatiwala nyo sa amin ang inyong mga salita ng may buong katotohanan at katapatan. Tulungan niyo po ako, Panginoon, at maging ang bawat sa amin sa sama-sama naming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapag pinag-uusapan po natin yung perseverance, ano po yung pumapasok sa inyong isipan? Mahirap? Kailangan ng iba yung pagtsatsaga, pagtitiis at sakripisyo. May mga problema at hamon tayo sa buhay na kinakaharap. Hindi tayo exempted. Lahat tayo dumadaan dyan, mananampalataya man o hindi.
Ang tanong mga kapatid sa umagang ito, kapag dumadating itong mga pagsubok na ito, kanino tayo unang umaasa? Sino yung una nating nilalapitan? Mga kaibigan ba na unbeliever? Kanino tayo humihingi ng payo? Sa mga di mananampalataya? Kapag tayo ay may kasalanan, lumalapit ba tayo sa Diyos? Lumalapit ba tayo sa kapatiran? O umiiwas tayo, ayaw natin na tayo ipapakailman at mas gusto nating solusyonan sa ating mga pamamaraan. Para sa buwan na ito, nabanggit na po kanina ni Pastor JR, persevering faith in the midst of hardship and trials. Sabi nga po doon sa Hebreo 12:2, si Jesus ang nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Sa buwan na ito, ating pag-uusapan kung paano tayo makakapanatili tayo sa pananampalataya sa kabila po ng matitinding hamon at pagsubok na ating harapin sa buhay na ito. Napakabigat po ng usapin na ito. Pero magiging magaan kung ito'y uunawain at susundin ang kanyang mga salita. Hindi lang po pinag-uusapan dito yung kahirapan ng buhay. Hindi lang po pinag-uusapan dito yung ating mga karamdaman na nagpapahirap sa atin. Hindi din po ito patungkol sa mga sirang relasyon, kundi ang pinag-uusapan po natin dito ay yung ugat talaga ng ating problema. Ano po yun? Kasalanan. Kasalanan na siyang ina-address din ni Pablo sa mga taga-Korinto. At sa ikalawang pagsulat niya ay yung pakikipagkasundo niya sa mga ito upang himukin na patuloy na tumingin kay Kristo at sa magandang balita ng Ebanghelyo. Ang aklat na ito ay nagpapakita ng pagiging ama ni Pablo sa mga taga-Korinto. Bagamat nagkasala ang kanyang mga anak sa pananampalataya, nandun pa rin ang malasakit at pagmamahal niya sa mga ito. Ipinakita niya ang kanyang pagtitiyaga sa mga ito. At nagawa niya ito dahil sa tulong na kaloob sa kanya ni Kristo. Muli po, inyo pong subaybayan sa inyong mga Biblia at akin pong muling babasahin ang teksto na pag-aaralan natin sa umagang ito. Doon nga po sa ikalawang Korinto, chapter 1, verse 3 to 7, ito po ang sinasabi. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman natin sa mga nahahapis. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Kung naghihirap man kami, ito'y para sa ikakaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaliw kami, kayo may naaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam namin kung paanong kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Bilang historical background po doon sa ating talata na pag-aaralan, ang iglesia po sa Korinto ay itinatag po ni Pablo. Siya po ang founder nito. Yan po ay mababasa natin sa Gawa 18. Bahagi ng kanyang missionary journey. At siya po ay tumagal doon ng 1 taon at kalahati. Paglipas po ng panahon, umalis siya doon at nagpatuloy siya sa pagbubuo ng mga Kristiyanong komunidad sa iba pang lungsod. Umayo po siya, umalis po siya doon. At nung maglaon ay nakatanggap po siya ng balita. Isang masamang balita na hindi maganda nangyayari sa mga Kristiyano doon sa Korinto. Kaya sumulat siya sa mga taga-Korinto. At inadres niya yung mga problema doon. Inisa-isa po niya yung mga problema.
gaya ng pagkakampi-kampi, imoralidad, pamumuhay at paraan ng pagsamba at marami pang iba. At ito nga po ang nilalaman ng unang Korinto. Yan, dyan po natin mababasa yon. Yung mga problema na inaddress ni Pablo, yung kanyang pagtutuwid sa kanila bilang kanilang apostol sa mga kasalanang laganap at pagbalik sa kanila sa katotohanan ng mabuting balita ng ating Panginoon. Hindi po naging madali sa mga taga-Korinto yung sulat na iyon. Nagdulot po ito sa kanila ng labis na kalungkutan. Gaya po ng sinasabi po doon sa 2 Korinto 7, chapter 7, verse 8 to 12. Kahit naman po sa panahon natin ngayon, di po ba? Kapag po tayo itinutuwid, hindi po tayo natutuwa. Lalo na kapag ikaw ay dinidisiplina. Ganon din ang pakiramdam ng mga taga-Korinto. Ano po? At vice versa din, nalulungkot din po si Pablo sa nangyayari sa kanila. Parehas po silang nahahapis. Isinulat po ang 2 Korinto kung saan nilalaman nito ang kapahayagan na sa kabila po ng kanyang pagtutuwid sa kanila, sa kabila ng masakit na sulat na iyon ni Pablo, ay sa pamamagitan po ng 2 sulat, pinakita ni Pablo na mahal pa rin niya sila at tapat siya sa kanila. Nakikita natin dito yung fundamental truth na sinabi ni Pablo doon sa ating binasa sa pamamagitan ng pagsasabi na Diyos ang pinagmumula ng lahat ng kaaliwan pagkat siya ang Diyos ng Ama o Ama ng kahabagan. Para po sa araw na ito, ang topic po natin, bearing one another's burdens as we trust and obey together in Christ. Pagdadamayan ng mga magkakapatid habang nagkakaisang nagtitiwala at sumusunod kay Kristo. Marami po mga iglesia ngayon ang masugid na nagkakaisa. Saan po sila nagkakaisa? Pagtulong sa kapwa, mga charity, mga foundation. Hindi po naman masama iyon. Mabuti po tumulong. Ngunit kung yun lamang po ang gagawin ng iglesia, hindi po yun sapat. Kulang na kulang. At hindi po doon tayo tinawag bilang iglesia. Hindi lang po tayo doon tinawag. Ang tanong, ano ang pinagkaiba nila sa ibang organisasyon na gumagawa din ng ganong bagay? Sila man ay tumutulong din sa iba at higit pa. Meron namang mga kapatid na maaasahan sa pagtulong at pakikisa sa mga gawain. Matulungin at handang magkaloob, ngunit kung doon lang sila maaasahan at kapag spiritual na pag-uusapan, kakamustahin mo, ang kanilang kalalagayang spiritual ay umiiwas at ayaw ng pag-usapan, masasabi pa talagang kabahagi natin ang taong iyon? Hindi porke miyembro sa papel ay member ka na talaga. Hindi porke miyembro sa papel ay member ka na. Kaya sa taong ito ipapaintindi natin sa bawat isa sa atin at ipatutupad yung pagiging covenant member. Tayo bilang isang komunidad, bilang isang iglesia ay nagsisikap na magtulungan. Hindi lang sa mga pisikal na bagay. Ano po? Ngunit mas lalong higit sa mga espiritual na bagay na higit na mas mahalaga. Pagpapalakasan sa isa't isa sa pananampalataya at pagsunod kay Kristo. Hindi po natin inaalis yung pagtutulungan, mabuti po yon. Magandang halimbawa din po yon sa ating kahanggan, sa mga di mananampalataya na nakikita tayo nagkakaisa, nagtutulungan, hindi po mali yon. Pero kung pababayaan naman natin, pababayaan ng bawat isa ang kanilang mga espiritual na pamumuhay, yung mga leader walang pagpapahalaga sa espiritual na kalalagayan ng kanilang miyembro, wala po yung kwenta. Oo, marami kayo nagkakaisa, bati-bati.
Pero ang tanong, nalulugod ba ang Diyos sa ating pagkakaisang iyon? Kung ang mga spiritual natin sablay? Katatapos lang po ng ating anniversary, kitang-kita ang ating pagdadamayan para maging makabuluhan ang ating pagdiriwang. Sa paghahanda pa lang ng pagkain, sa skit ng bawat grupo, lahat po tayo nagkakaisa sa paghahanda sa bagay na ito. At dahil doon, naging matagumpay ang lahat at ang papuri, pasasalamat ay sa Diyos pa rin. Kaya, pagbati muli sa bawat isa ng happy anniversary. Actually po, month-long anniversary tayo hanggang July. Ang totoo po niyan, July talaga yung ating anniversary. Ano po? Yan, para po sa umagang ito, the key for perseverance is by understanding the valuing truth in these passages. Ito po sa ating binasa. At makikita din natin sa mga talatang ito kung paano tayo makakapagdamayan sa isa't isa bilang magkakapatid sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa habang tayo nagtitiwala at sumusunod kay Kristo. Atin po tingnan yung unang katotohanan. Sabi po doon, the God of all comfort. Yan po yung sinasabi sa verse 3 na ating binasa kanina. Ang Diyos po ay hindi malayo kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, hindi po siya malayo. Sa halip lalo nating nararanasan ng kanyang pagkalinga sa mga panahon na ito. Sabi po doon sa verse 3, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon, Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Makikita po natin dito yung katotohanan, yung karakter ng Diyos, Ama ng kahabagan. Patapos po ang pagbati ni Pablo sa mga taga-Korinto, sinundan niya ito ng pagsamba at pagkilala sa kung sino ang Diyos. Pagsamba kahit sa gitna ng matinding pagsubok, ang pagtuon ay sa karakter ng Diyos, hindi sa problema. Itinuturo din ni Pablo sa mga taga-Korinto sa bahaging ito na sa Diyos lamang matatagpuan ang tunay na kaaliwan. Ama ng kahabagan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Ito ay nagpapakita ng ugnayan ng Diyos sa kanyang mga anak. Siya po yung pinagmumula ng lahat ng uri ng kaaliwan. Kaaliwan sa emosyonal, spiritual, pisikal. Ang kaaliwan dito ay hindi lamang pakiramdam, kundi aktibong pagpapalakas ng loob at pagtulong sa panahon ng kagipitan. Inaaliw tayo sa lahat ng ating paghihirap. Ang layunin ng kaaliwan ng Diyos ay hindi lamang para tayo maging komportable, kundi upang tayo ay maging matatag. Ibig sabihin po, ang tugon ng Diyos sa kanyang mga hinirang, hindi ang pagkaalis ng ating mga problema. Given na sa atin yun, normal na sa atin ang problema, yung mga hirap at tiisin natin pinagdadaanan. Ngunit ang tugon ng Diyos ay patuloy na kaaliwan upang tayo ay patuloy na maging matatag habang dumaraan sa mga pagsubok na ito. Ito po yung pundasyon, katotohanan kung bakit ang isang mananampalataya o tayo bilang isang katawan, isang komunidad ay nakakapagpatuloy dahil lamang sa Diyos. Kapag dumaranas tayo ng mga kahirapan at pagtitiis, hindi ibig sabihin pinabayaan na tayo ng Diyos. Kundi dahil sa mga ito, mas makikita natin at mararanasan ang kanyang kapangyarihan at pagkilos sa atin. Katulad ng karanasan ni Pablo, naranasan niya ang pagkalinga at kahabagan ng Diyos. Dahil dito, pinuri niya ang Diyos. At tayo man na dumaranas din ng mga pagsubok, matutunan din natin na purihin siya. At makita natin na siya talaga ang Ama ng kahabagan at kaaliwan. Ako po'y may tanong sa inyo sa umagang ito, kumusta po kayo, mga kapatid? Hirap ka na ba sa buhay mo? Gusto mo na bang sumuko? Tila ba walang katapusan yung problema na kinasasadlakan mo ngayon? Hirap ka na ba? Tumingin ka sa Diyos, kapatid.
Siya ang Ama ng kahabagan, Diyos na pinagmumulan ng tunay na kaaliwan. Kaaliwan na hindi maibibigay ng sino man o anuman dito sa mundo. Diyos lang ang tanging pag-asa mo. Ituon ang pansin kay Kristo, hindi sa problema, katulad ni Pablo. Hindi siya tumingin sa problema. Oo, maaaring may pinagdadaanan ka ngayon. Iba-iba ang ating pinagdadaanan ngayon. Lahat tayo may problema ang pinagdadaanan. Siguro sasabihin nyo, napakadaling sabihin lang yan, kuya. Ikaw kaya tumayo sa kalalagayan ko. Napakasakit ng aking pakiramdam. Napakasakit sa kalooban na nangyari. Hirap na ako. Gusto ko nang sumuko. Pero gaya na sinasabi sa talata, Diyos ang tanging pag-asa natin. Hindi ang sino man dito sa mundo, hindi ang tao. Ang tao, nangangako, napapako. Ang tao, hindi nakakapanatili. Sino pa ang inaasahan natin sa buhay na ito kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok? Tunay ba na talagang maaasahan natin ang inaasahan mo ngayon? Siya ba talaga ang tunay mong pag-asa? Mga kapatid, kung ikaw man ay dumaraan sa problema ngayon, may mabigat na pagsubok na pinagdaanan, inuulit ko, Diyos lang ang ating kailangan. Diyos ang ating tunay na pag-asa. Siya ang Diyos ng kaaliwan at Ama ng kahabagan. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Pangalawa po, purposeful suffering. May dahilan ng pagsubok nating mga nararanasan. Hindi po ito aksidente. Sabi po doon sa verse 4, inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maliw naman natin sa mga nahahapis. Makikita po natin dito yung domino effect ng kaaliwang kaloob ni Kristo. Matapos banggitin ni Pablo na ang Diyos ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan, pinapatotoo niya sa mga taga-Korinto na ito'y tunay na kanyang naranasan. Ang pangaliw ng Diyos sa kanila, sa kabila ng matitinding pagsubok na kanilang kinakaharap. Sinabi niya ito sa mga taga-Korinto upang ang mga ito man ay makaranas din ng kaaliwan tulad ng kanyang nararanasan. Ang layunin ng kaaliwan na nagmumula kay Kristo ay upang gamitin din ito sa paglilingkod sa iba, upang maaliw natin ang nasa anumang paghihirap. Ang kaaliwan na tinanggap natin mula sa Diyos ay may layunin, purpose-driven. Ito ay ipinapasa natin sa iba na dumaranas din ng hirap. Hindi natin ito sinasarili, kundi ipinadadama din natin sa iba upang sila man ay mapalakas din natin. Makikita natin dito si Pablo yung sitwasyon niya habang sinusulat niya ito. Dahil sa pasakit sa kalooban ng kanyang naranasan, maaaring meron siyang hinanakit at sama ng loob sa mga taga-Korinto. Ganito po kasi yun, sumulat siya, yung unang Korinto. Yung sulat niya, binaliwala. Hindi pinansin ng mga taga-Korinto. Pati yung kanyang pagiging apostol, yung kanyang kredibilidad bilang apostol, hindi siya pinapahalagahan. Hindi siya tinitingnan bilang founder ng iglesyang iyon. Gaano po kasakit sa isang tagapaglingkod yon.
Kung tutusin, ang laman dapat ng kanyang sulat ay panunumbat sana, pagsisisi o galit. Ngunit hindi ganun na naging laman ng kanyang sulat. Dahil sa kilos ng Diyos at sa kaaliwang kaloob sa kanya ng Diyos, sumulat siya ng isang sulat ng pakikipagkasundo. Ito nga po yung 2 Korinto. At pagpapadama ng pagmamahal sa mga ito, sa kabila ng lahat ng nangyari. Bukod pa yung hirap na kanyang nararanasan, kinilos ng Diyos si Pablo upang makapaghatid ng tunay na kaaliwang nagmumula kay Kristo. Para po kay Pablo, kung hindi siya kinilos ng Diyos, hindi niya kaya sulatin yon. Sa sama ng loob sa mga taga-Korinto. Pero dahil, sabi nga doon sa verse 3, na kanyang naranasan, Ama ng kahabagan at Diyos ng kaaliwan, ito'y dumaloy mula sa kanya patungo sa mga taga-Korinto. Sa ating komunidad, paano dumadaloy ang kaaliwang kaloob sa atin ni Kristo? Paano ito nangyayari? Meron bang dahilan para hindi tayo maging daluyan ng kaaliwan ni Kristo? Hindi dahilan ng mga pagsubok na ating nararanasan para hindi dumaloy sa atin ang kaaliwan ni Kristo. Kung si Kristo naghahari sa ating mga buhay, siya ang magbibigay sa atin ng kaaliwan. Sa kabila na tayo man ay dumadanas din ng pagsubok. Sa kabila na imposible ang salitang kaaliwan. Magiging posible ito dahil kay Kristo na siyang pinagmumulan ng tunay na kaaliwan, na siya namang magiging dahilan ng pagtulong at pag-aliw mo rin sa iba, sa mga tulad mo ring dumadaan sa matitinding pagsubok. Dito po sa ating komunidad, marami po tayong gawain kung saan ang kaaliwan ni Kristo ay ating nararanasan. Dumadaloy sa mga kapatid ang kaaliwang mula kay Kristo. Kapag may nag-post ng pre-request sa GC, sila ay ating ipinapanalangin, kinakamusta, at pinapadama ang pag-ibig sa kanila. Marami tayong gawain ng panalangin kung saan napapalakas natin ng loob ng isa't isa. Sa mga taong dumadaan sa matitinding pagsubok, nandyan po yung better together, alam natin yan. Hindi lang po avenue to na magpanalangin na nandun din, nakakapagkamustahan tayo, nakakapagpalakasan tayo. Napakarami pa na gawain dito na ating isinasagawa upang mapalakas natin ang isa't isa. Hindi tayo nagpapabaya, hindi nagsasawalang kibo kapag may mga kapatid tayo na dumadaan sa matitinding pagsubok. Sa iba't ibang paraan tayo po ay umaabot. Ipinapadama natin ang kaaliwan ni Kristo sa kanila. Pangatlong punto sa ating pumakikita dito sa ating pinag-aaralan, union with Christ. Sabi po doon sa verse 5, sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Sinabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto, yung katotohanan ng pakikipag-isa kay Kristo ay tunay na hindi madali. Maraming pagtitiis, maraming sakit at pagsubok nakakaharapin katulad ng kanyang nararanasan. Mismo sa mga taga-Korinto, mga pasaway. Idagdag pa itong sinasabi niya sa chapter 1 verse 8. Sabi po doon na halos ikamatayin nila sa tindi ng hirap na kanilang nararanasan. Gaano katindi ang pagsubok na yon. Subalit, sa kabila ng mga karanasan na ito, sa kabila po ng matitinding paghihirap na ito, ang masagana namang kaaliwan ay patuloy nilang nararanasan na nagmumula sa ating Panginoon. Ang paghihirap ng mga Kristiyano ay naugnay sa pagdurusa ni Kristo. Dahil dito, ang kaaliwan ay dumadaloy din ng sagana sa pamamagitan ni Kristo. Sabi po doon sa unang Pedro 2:21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Kung tunay tayong may pakikiisa kay Kristo, ay handa tayong magtiis. Bahagi ito ng pagkatawag sa atin. Ang tanong, handa ba talaga tayong
magtiis o ayaw natin. Gusto natin puro pagpapala. Gusto natin kaalwanan ng buhay. Hindi po natin inaalis sa atin yon, talagang gusto natin yon. Pero ang tanong, kapag dumarating itong mga pagsubok na ito, ano na? Ang pagtitiis dito ay hindi lang yung mga hirap sa buhay gaya ng kahirapan o pagkakasakit o mga pisikal na hamon, kundi ang pinag-uusapan dito yung tunay na hamon sa atin, yung hamon sa espiritual na pamumuhay, yung hamon ng kasalanan. Inadres ito ni Pablo sa kanyang unang sulat at ngayon sa kanyang ikalawang sulat. Nilinaw niya sa mga taga-Korinto, ang may tunay na kaugnayan kay Kristo ay namumuhay ng may pagtitiis. Pagtitiis dahil ito'y pagsalungat sa mga bagay na makamundo. Ang isang tunay na may pakikisa kay Kristo ay hindi namumuhay katulad ng sa mundo. Kaya mayroong laban, mayroong pagtitiis. Maliwanag po ang sinasabi sa 2 Corinthians 5:17 na sabi doon, ang taong nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sa makatwid, hindi na siya nabubuhay sa dati niyang buhay o pagkatao, siya'y bago na. Mayroong laban dahil tayo na kanyang binago ay sumasalungat sa kaisipan at pamamaraan ng mundong ito. Meron po tayong laban bilang mga Kristiyano. Para tayong sumasalungat sa alon. Hindi ito madali at lalong hindi magiging madali. Pakinggan niyo po ito. Lalong hindi magiging madali kung ikaw ay namumuhay na mag-isa o ina-isolate mo ang iyong sarili sa komunidad ng mga mananampalataya. Komunidad na maglalapit sana sa iyo, sa Diyos. Komunidad na tunay na may concern sa iyo. Sila ang gagabay at aalalay sa iyo papalapit kay Kristo. Yun po yung problema. Kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok, hirap, o kapag tayo nalulugmok sa kasalanan, ano ang ating nagiging tugon? Sa halip na lumapit kay Kristo, sa halip na lumapit sa komunidad ng mga mananampalataya, lumalayo, umiiwas. Paano ka matutulungan? Sa pagtitiis o pagtiyatiyaga sa buhay na ito, oo, kasama natin ang Diyos. Maaaring sasabihin mo, kasama ko naman ang Diyos. Hindi ako nag-iisa. Oo, totoo yun. Pero yung Diyos ding ito, ang nagkaloob sa atin ng komunidad ng mga mananampalataya. Makakasama natin sa laban ng buhay. Yun yung kapatiran. Kapatiran na nakakalungkot, madalas sila ay ating binabaliwala. Lalo na sa oras na tayo humaharap sa hamon ng kasalanan. Gaya nga nasabi ko, umiiwas, naglilihim, lumalayo, at buhay na ayaw na tayo ay papakialaman sa ating mga kagustuhan. Ayaw natin ng pinagsasabihan o pinangungunahan. Isang malaking katanungan ngayon kung ikaw ay tunay na kaisa namin kay Kristo. Kaya aming dalangin, mga kapatid, magkakapatid tayo dito. Isang pamilya tayo. Pero kung kami ituturing mong parang kaaway, nakakalungkot. O parang pulis, di po ba ganun yung pamilya, yung tunay na pamilya?
yung tunay na nagmamahala na isang pamilya. Ayaw natin ng ating mga kasama, anak, asawa, ang mapapalayo sa atin. Kung talagang tunay natin silang mahal, andun yung pagpapaalala. Yung tunay na nagmamahal, hindi nangungunsinte. Gagaya ng ginawa ni Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi siya nangimi ng pagsulat sa kanila. In-address niya isa-isa ang problema. Hindi niya inisip na ito'y makakasakit, bagamat ginawa niya iyon sa paraan ng may pag-ibig. Talagang masakit ang katotohanan, mahirap tanggapin. Lalo na kung ito'y kontra sa ating kagustuhan. Ganun naman ang tao. Ayaw na papakailman. Lalo na kung ang isang bagay ay gustong-gusto. Oo, susuportahan ka namin kung talagang ito'y kalooban ng Diyos. Bilang magkakapatid sa pananampalataya, ang main concern, ang aming first concern ay ang ating spiritual na kalalagayan. Pang-apat, theological purpose of affliction, verse 6. Kung naghihirap man kami, ito'y para sa ikakaaliw at kaliligtas ninyo. Kapag naaliw kami, kayo may naaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapaghihataang dinaranas ninyo tulad namin. Para sa inyong kaaliwan at kaligtasan, nandun yung pagtitiis. At yung pagtitiis na yon, hindi yun mawawalan ng saysay. Ito ang nagsisilbi para sa kapanatagan at ikakalago ng pananampalataya ng iba. Sa sitwasyon po ni Pablo, sa mga naranasan niyang hirap at sakit ng kalooban sa mga taga-Korinto, meron sana siyang dahilan para pabayaan na lang ang mga ito. Pwede na lang sana niyang ipagpatuloy yung paghayo at pangangaral ng Ebanghelyo sa ibang lugar at hindi na problemahin pa ang mga ito. Ngunit maliwanag kay Pablo ang kanyang pagkatawag bilang apostol, ang patuloy na pangalagaan ng mga hinirang na inilagay ng Diyos sa kanyang pangangalaga. Maliwanag kay Pablo na bagamat may pagtitiis siyang nararanasan, tungkulin ni Pablo na ang kapatiran doon ay patuloy na alagaan, patuloy na pagmalasakitan, lalo na sa kanilang pinagdadaanan na hamon at yun nga po yung kasalanan. Sinisikap niya sa gabay at tulong ng banal na espiritu na ang kapatiran doon ay maibalik sa mabuting balita ni Kristo para sa kanilang kaaliwan at kaligtasan. Ito po, para kay Pablo, hindi pagsasayang ng oras at panahon ang mga yon. Ang patuloy niyang pag-abot sa mga taga-Korinto, alam niya na hindi mawawalan ng saysay dahil tutulungan siya ni Kristo. Sa ating komunidad, mayroon tayong ginagawang pag-abot sa ating mga kapatid. Sa mga kapatid natin na dumadaan sa matitinding pagsubok, hindi po tayo nagpapabaya. Sama-sama tayo sa pagpapadama ng pag-ibig sa kanila. Ganun din naman, lalo na sa mga kapatid natin na nagkakasala. Hindi tayo nanghihinayang sa panahon at oras na ating ginugugol upang sila ay patuloy na mapaalalahanan at maibalik kay Kristo. Bagaman mayroon na mga pagkakataon na parang walang nangyayari, tila walang pag-asa, hindi po tayo nagsasawa. Dahil alam natin na hindi masasayang ang ating ginagawa. Hindi ito mawawalan ng kabuluhan dahil alam natin na kasama natin ang Diyos sa pag-abot sa kanila. At alam natin na malinaw sa atin kung bakit natin ito ginagawa.
Una, dahil mahal natin ang Diyos. Pangalawa, dahil mahal natin ang ating kapatid na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. At sa panghuling puntos, shared hope. Sabi po doon sa verse 7, kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam namin kung paanong kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Ang katiyakan ng pag-asa, ang aming pag-asa ay matatag. Ang pagtitiwala ni Pablo ay nakasalalay sa katotohanan na ang mga taga-Korinto ay nakikibahagi sa pagdurusa at sa kaaliwan ng Diyos. Nandun buo ang pag-asa ni Pablo dahil ito'y mula sa Diyos na dadaloy sa kapatiran doon sa mga taga-Korinto. Magkakaroon sila ng iisang pag-asa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Tayo man sa ating komunidad ay may isang pag-asa. Hindi sa sino mang tao o sa ating samahan, kundi nagagawa nating magkaisa dahil sa totoong may hawak ng ating tunay na pag-asa. At nagpapasakdal ng ating pananampalataya, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Bilang konklusyon sa topic natin ngayong umaga, ang pagdurusa ay hindi tanda ng pag-iwan ng Diyos, kundi isang pagkakataon upang maranasan ng kanyang higit na kaaliwan na nagbibigay daan upang tayo ay maging instrumento ng kaaliwan din sa iba. At sa hamon, ito po yung ating hamon, patuloy na makita at pahalagan ng regalo ng Diyos sa atin. Una, alam na unang sipor ito, taga-sipor. Una, His presence. Sa anumang hamon ng buhay, hindi ka iiwan ng Diyos. Siya ay lagi nating kasama, ang kaaliwan niya ay tunay nating mararanasan. Nasabi ko nga po kanina, bibiguin tayo ng lahat. Pero ang Diyos kailanman hindi tayo bibiguin. Pangalawa, His Word. Maraming kasinungalingan ng mundong ito na maghahatid sa iyo ng pagkabigo at kalungkutan. Ngunit ang kanyang mga salita hindi po nagsisinungaling. Maaasahan, tapat at totoo, kailanman hindi ka bibiguin. At panghuli, His community. Gaya ng ating pinag-aralan kanina, mayroon tayong katuwang na aalalay at gagabay sa iyo papalapit kay Kristo. Yan ang Kristiyanong komunidad na ipinagkaloob sa iyo ni Kristo. Kaya mga kapatid, pahalagahan natin ang regalong ito ni Kristo sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa pag-aaral ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami na sa pamamagitan ng aming mga narinig, sa pamamagitan ng aming pinag-aralan, ay patuloy kami na magpakumbaba sa inyo at sa inyong mga salita. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na hindi kami magrebelde, kundi nandoon ang aming tunay na pagsunod. Hindi na pilitan, isang pagsunod dahil sa kilos niyo, Panginoon. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na patuloy na ang talagang naisin namin bilang komunidad o magkakapatid sa pananampalataya talagang magtulungan sa isa't isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa mensahe na atin pong napakinggan sa mga sandali na ito. Tunay nga po na napakatapat ng atin pong Panginoong Diyos. Indeed, our God afflicts the comforted, at the same time, comforts the afflicted. Tayo po'y umawit bilang tugon. Witin po natin pag-isahin mo. Tayo pong lahat ay muling magsitayo. Nagsusumamo, nagpa
manatili po tayong nakatayo. Ito ang aral na tinatanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya hindi naman matapos magapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Makakaupo na po tayo. Muli po tayong magsasalo-salo ngayong umaga. Bilang isang pamilya, masaya po pagka yung isang pamilya, salo-salo, sama-sama sa hapag, sa lamesa. Nandun yung ating kagalakan, nandun yung ating pagdiriwang. Ganon din naman ang gagawin natin ngayon, yung ating pagbabanal na hapunan. Tayo po'y masaya dahil inaalala natin yung dahilan kung bakit tayo naligtas. Walang iba kundi yung ating Panginoong Hesukristo na napako doon sa krus ng Kalbaryo. Matapos mamatay, siya po'y nabuhay, sinelyuhan niya ang ating kaligtasan. Ngunit, hindi po lahat ay pwede pong makabahagi sa gawain na ito. Maaaring alam niyo na ito, ngunit mahalaga na ating ipaalala muli. Una nga po, ang nakikibahagi dito ay may katiyakan ng kaligtasan. Kung kayo ay walang pagkaunawa sa bagay na ito, hindi nyo pa alam kung kayo ay ligtas, palampasin nyo po muna ang mga simbolo. Dahil kaya nga po natin ito sinasagawa, dahil doon, sa rason na yon, tayo naligtas dahil kay Kristo. Pangalawa, kung hindi pa tayo nagpapabautismo, hindi po nga yon daan ng kaligtasan, kundi ating patotoo na tayo may pakikisa kay Kristo. Yung mga mananampalataya noong bagong tipan, matapos silang makakilala kay Kristo, nagpabautismo, saka po sila naging miyembro. Isa pa pong mahalaga, yung pagiging kaanib sa isang komunidad ng mga mananampalataya, miyembro. Bakit po? Gaya nga po ng pinag-aralan natin kanina, hindi ito yung lalagong mag-isa. Kaya napakahalaga po ng pamilya ng Diyos. Kaya kung ikaw'y walang pagpapahalaga sa komunidad ng mga mananampalataya o wala kang kinakaaniban pa, mangyari pong palampasin natin ang mga simbolo. At panghuli po, pagamat kayo ay may pagkaunawa sa daan ng kaligtasan, nagpabaptize, kayo rin ay member ng isang church. Kaya lang, kung tayo ay pinamumuhay sa kasalanan, at itong gawain ito parang gagawin lamang natin na parang sa simbahan nangungumpisal, parang yan, dasalin mo 10 ama namin, ganyan, mga tipong ganon. O parang turing natin dito parang magic, pagka tayo kumain at uminom ay instant na malilinis tayo. Hindi po. Kung tayo talagang tunay na nagsisisi, hihingi ng tawad sa Panginoon at titigilan ang ating kasalanan. Ang problema po,
maling gospel ang ipinapahayag ngayon. Kahit ka raw magpatuloy sa pagkakasala, ang Diyos ay mabiyaya, punong-puno ng hyper grace. Yun po ang problema, ano? Hindi natin naunawaan yung kaligtasan nating tinanggap. Ang gawain po na ito ay banal, kaya dapat nating isagawang may kabanalan. Kung tayo makikibahagi, pagkatapos hindi naman natin tatalikdan yung ating mga kasalanan, gaya nga po ng paalala, huwag tayong makibahagi. Kumakain tayo ng hatol sa ating mga sarili. Kaya idinidiin po natin yan ngayong umaga. Hindi po biro ang pakikibahagi dito. Kaya dapat itong gawin ng may buong pagkaunawa. Sige po, yanda po natin ang ating mga sarili sa pakikibahagi. Awitin po natin. It is good to remember. It's good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul and heals my broken body. He came to die just to set me free. It is good to remember the goodness of God. May gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. May gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Inubos niya aking kasalanan, Kaniyang pinagaling aking karamdaman. May gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Hinihilingan po ang mga kalakihan na ipamahagi na ang mga simbolo. Habang inaawit natin, Oh, how He loves you and me. Ang pag-ibig ni Jesus, ang
Tayo po ay tumayo. Nang gabing ipagkanulo ang Panginoong Hesus ay dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-pirisoto at binigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na binibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain. Gayon din naman, tinampot niya ang saro pagkatapos magapunan at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. Inumin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Aming Ama, salamat po sa kabutihan, sa biyaya na aming naranasan. Tunay nga po na napakabuti mo sa amin, kami na hindi karapat-dapat ay inyong iniligtas. Ngayon nga po ay aming inaalala sa sama-sama naming pagkain at pag-inom. Nawa po, hindi lang po ito maging ritual, kundi maging totoo sa bawat isa na patuloy kang kilalanin, sambahin sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ay purihin ang Diyos, ay purihin tunay na dakila ang kanyang pag-ibig sa dugo niyang luminis sa lako ay nilinis ang Diyos ay purihin sa kanyang pag-ibig. Manalangin tayo. Pinapupurihan ka namin, dakilang Ama na soberano, makapangyarihan, nagpasimula ng plano, nagtakda at pumili ng mga mananampalataya para sa kaligtasan. Pinapupurihan ka namin, Panginoong Hesus, ikalawang persona, anak ng Diyos, ang anak na nagsakatuparan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, namuhay na makapangyarihan at matagumpay, nagsakripisyo at kamatayan sa krus, buhay na maguli at umakyat sa langit at kaluwalhatian. Pinapupurihan ka namin, o banal na Espiritu, ikatlong persona, makapangyarihang Diyos, nagtatak at nagpapadalisay sa mga mananampalataya sa banal na kaligtasan. Sa nag-iisang Diyos na nasa tatlong persona, walang katulad sa likas, sa kapangyarihan at sa kadakilaan. Diyos gumagawa ng ganap at naaayon sa pinag-isang layunin na magbigay ng kaligtasan. At tumatiyak na ito ay isang kumpleto at ligtas na gawain ng pag-ibig ng Diyos. Sumainyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Ang Diyos sa may papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Amen.
para sa mga paalala. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Huling bahagi po ng ating gawain ngayong umaga, ang pagbabalita. At salamat Pastor Raymar sa iyong mensahe. Maganda po yung hamon. Una, yung presensya ng Diyos, yung kanyang mga salita, at yung community. Maganda na sa ating pag-uwi ay baon natin ito. Una pong announcement, praying as one, Monday to Friday, 6:30 a.m. Then Saturday, contact po si Kuya Carlo, 6 a.m. Then Saturday, OFW, 8 a.m. CE Virtual, Tuesday, 7 to 8:30 p.m. Then Day of Prayer and Fasting, 3 session po ito. Ay, hindi pala, sorry. Fasting kick-off, Wednesday, 8 a.m. Then ito po yung 3 session po ito, yung Day of Prayer and Fasting, Engaging Accountability, Wednesday, 12 p.m. Day of Prayer, Wednesday din, 3 p.m. Tama pala. Then, Praying as One, Wednesday, 7 to 7:15, 15 a.m. Online po ito. Family Live, Friday, 6:30 to 7 p.m. Praying as One, Friday, 7:15 p.m. Then Jail Ministry, every other Saturday, 2:30 p.m. Then SBC and Sambahayan as schedule po. Better Together, Partner and Prayer as schedule po. Bible class po after the service. No USB CCI class po. Lam Battalion Formation, May 16. Auxiliary, Sunday, May 24. Then Senior Fellowship, May 31. Meron po tayong mga bisita. Una po, si Nicole Abelar. Invited po ni Belly Marasigan. Maaari pong tumayo para makilala po. Wala. Bata. Pangalawa po, si John Rafael Ramos, invited po ni Jane. Salamat po. Pangatlo, si Aya Gail Cordero. Tama po. Yan. Encourage us. Invited po ni Rain Millares. At yun lamang po at maraming salamat. Sige po, tayo po ay magsitayo para sa ating victory song. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Pinubog sa kanyang banal upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Mamahalan, magpatawaran. Pwede po natin kamayan uli ang bawat isa. Kamayan po tayo. Iabot mo ang iyong kamay. Iabot Mo ang iyong kamay, kapit bisig sa
sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na tayo magkaisa. Hanggang ngayon ang panahon ng pagsasama-sama. Sino ka man, saan ka man, di na ito mahalaga. Iabot mo ang iyong kamay, paripisin sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na tayo magkaisa. Tapusin na, limutin na tayo magkaisa. Okay, makakapo na po tayo muli. Yan, habang tayo nag-aantay ng ating